Kakaiba pa rin ito sa panlasang Pilipino. Banyaga kasing karne, ang karne ng tupa o lamb. Pero ngayong taon nila, siguradong sila ang pagdidiskitahan sa hapagkainan. Ang halos 3 ektaryang lupaing ito sa Pampanga. Pinagpapastulan ng 100 mga tupa. Isa rin ito sa may pinakamalaking sheep farm sa buong Luzon. At ipinagmamalaki nila na ang kanilang mga alaga malaya ritong nakagagala. May 3 lahi o breed ng tupa na matatagpuan dito. Dorper na mabalahibo at may kalakihan ng katawan. Saint Croix na medyo maliit at madalas daw pinagkukunan ng karne. At ang crossbreed ng mga native at imported na tupa. Ang Dorper, South Africa talaga, na which is talagang mahinit. Kaya dito sa Pilipinas, okay lang silang alagaan. Sa taong ito, bidang-bida ang mga tupa. Dahil ayon sa Chinese calendar, ang 2015, Year of the Wooden Sheep. Ang karne nito, malinamnam at pwedeng-pwede rin iletsyon. Alisin muna yung balat ng tupa para bago pag nalinis na yung laman loob tsaka yung ano niya, itutuhong natin tapos mamarinate siya. Dahil mabalahibo ang balat ng tupa, sinisiguro nila Noelito na matatanggal at malilinis muna ito. Dapat kasi matanggal yung balat ng tupa kasi matigas pag nalitsyon. Hindi katulad sa baboy, crispy na. Binalatan at inihiwalay ang laman loob. Bali ito, inject natin yung marinate dun sa tupa para malasa siya hanggang loob. Ininject ang mga sikretong pampalasa na mas magpapalinamnam daw sa lechon. Yung marinate, isasalang na natin. Nung kumapit ang lasa, inilechon sa loob ng 4 na oras. Ang buong lechong tupa na tumitimbang ng 30 to 35 kilos, 10,000 ang presyo. Ibang klase ito, manyaman, sa kapampangan, masarap, manamis-namis, masarap kainin, hindi nakakasawa. Compare sa kanin ng baka, kambing, mas malasing karne. Pamana na raw kay Noelito ng kanyang mga magulang ang kaalaman niya sa paglilitsyon. Bata pa lang daw kasi siya, tumutulong na sa kanilang lechon business. Hanggang nagpa siyang magtayo ng sarili niyang negosyo noong taong 2000. Nagsimula sa paglilitsyon ng baboy at manok hanggang sa hinahanapan daw siya ng tupa ng ilan niyang mga parokyano. Pero dahil medyo may kamahalan, kailangan i-order. Lumalakas yung orderan ng lechon mostly December eh. Tradisyon ng mga Pilipino yung pag may lechon sa mesa, di ba? Pag New Year, di ba? Prosperous ang the whole year ng Si Chef Boy Logro, itinuturing niyang sa lamb o batang tupa talaga siya swinerte. Taong 1989 daw nung nadistino siya bilang chef ng dating hari ng bansang Oman. Dahil paborito raw noon ng hari ang tupa at ipinagbabawal ang pagkain ng baboy sa mga Muslim. Ang nagpasikat daw noon sa Oman kay Chef Boy, ang specialty niya na baked adobo lamb. Kaya doon ako nahirang o kaya nakilala na sinong gumawa nito. Ang sabi niya sa akin, wahalwa. Ibig sabihin, napakasarap. Wassalamualaikum! Akala nyo nasa Oman ako ha? Wala po ako sa ibang bansa. Kung hindi, nandito ako sa aking farm sa Laak, Compostela Valley. Magluluto tayo ng masarap na paborito ng ating king ng Oman. Ito po yung adobong lamb-rock. Yan ang gagawin natin. I-blender muna ang luya at bawang. Inihalo sa dahon ng laurel hanggang naduro. Ayan, ibibender natin ang ating marination kasi para mag-smooth doon sa lamb. Hindi yung parang may butil-butil. At ginawang marinade para sa karne ng tupa. Alright. Na-marinate na natin ang ating lamb-rock. Siyempre, time to cook na ang ating lamb-rock. Pero, lagyan natin konting salt. At konting paminta.
Alright, isasalang na natin yung ating lamb. Siyempre, sabi ko nga na kanina, unahin mo natin yung fat. Yan. Yan, pag may chili, mabango talaga. Ayan, ganda na, nabango ha. Tapos yan, ilagay natin sa gilid ang ating lamb wrap. There you go. Okay lang. Vinegar. Dito, para sa kanya niya ito marination. Soy sauce. Then, ating laurel at ang ating pamintang buo. Alright, kapag French, medium rare, medium. Of course, kapag ka Middle East or Omani or Muslim, Arabian, dapat well done. So, isimmer natin sa loob ng 30 minutes to 1 hour para maluto yung ating lamb wrap adobo with a twist. Okay. Dahil daw sa putahing ito, si Chef Boy halos 10 taon na naging personal chef ng hari. Tama-tama lang siyang manghang. Tapos, basta masarap. Samantala, kebab ang tawag sa karne, isda o gulay na kadalasang iniihaw sa Middle East. Pero alam niyo ba na ang tradisyonal na karne na ginagawang kebab mula sa lamb o tupa? Pero dahil nagpasalin-salin na ito, depende sa lasa o gusto ng kumakain, ang kebab pwede na rin gawin sa karne ng baka, kambing, manok, baboy o isda. Ang kainang ito sa kahabaan ng West Avenue sa Quezon City. Isa raw sa pinakadinudumog na Persian restaurant ngayon sa Metro Manila. Ang kanilang specialty, sizzling lamb chops. Taong 1987 nung nagsimula ang restaurant na ito, na nooy kumpul lang ng mga tent. Hanggang nakilala at lumago. Sa lakas nga raw ng kanilang benta, meron na silang lamb burger, lamb kebab, at lamb korma o parang curry ang timpla. Papakita ko sa inyo ang ating sizzling lamb chop. Para sa sizzling lamb chops, pinaghalo ang toyo, bawang, luya at mga sikretong pampalasang ini-import pa mula Iran. Inilagay ang karne ng tupa. Nung nanuot ang lasa sa karne, inihaw na. Bukod sa mga sangkap na imported mula sa Iran, ang isa rin daw sa nagpapasarap at nagpapa-authentic ng lasa ng kanilang pagkain dito, ang kanilang griller o ihawan na galing pa rin ng Iran. Sa tingin ko kaya binabalik-balikan ng mga customer ang pagkain namin dito dahil sa mga ingredients namin talagang purong-puro talaga galing sa Iran. Makalipas ang halos 10 minuto, umuusok na sa sarap ang sizzling lamb chops na sinamahan pa ng kanin at mantikilya. Yun nga lang, dahil bibihira pa ang tupa sa Pilipinas, may kamahalan pa rin ang karne nito, 600 to 800 pesos kada kilo. Not only does it provide yung clothing nila, it provides food, and it also provides the milk ng sheep. So parang nagiging sobrang sagrado siya na animal na in the deserts at that time when they were traveling, yun yung pinaka halos protection nila, yung having this herd of. Pero sa kainang ito sa Maynila, ang kanilang kalderetang tupa meal, 100 pesos lang. May alam daw kasi si Emma na mapagbibilhang supermarket kung saan ang karne ng tupa, buy one, take one. Ito yung aking dish na lamb caldereta. Naglagay ng olive oil at butter sa kawali. Ito na yung ating lamb. Inihalo ang pinalambot na karne ng tupa. Iginisa hanggang pumula ang karne. Hinaluan ng sibuyas, tinimplahan ng asin at paminta, tomato sauce, tomato paste, bell pepper at dahon ng laurel. Dinagdagan ng patatas, pinakuluan ng 10 minuto hanggang kumapit ang sarsa sa laman. Ito, nalalasahan ko talaga yung sarap at matamis siya, sobrang lambot. Ang may bahay naman na si Veronica, dating nagtatrabaho sa Saudi ang kanyang asawa. At dahil madalas daw nitong ikwento ang masarap na luto sa tupa, ginawan niya ito ng Pinoy twist, sinigang na tupa sa sampalok.
masarap siyang sinigang, kaya lang kakaiba siya, mas malinamnam yung meat. Parang hindi siya meat ng baboy or baka. Para naman daw hindi agad mapanis, konting marinate at prito lang. Fried lamb chops. Parang baboy din, pero masarap, maiba, malasa. Sa Biblia, tupa ang karaniwang alagang hayop. Sumisimbolo rin daw ito ng kalinisan at pagiging alagad ng Diyos. Madalas din itong gawing pang-alay. At magpahanggang ngayon, ang mga tupa nagsisilbing malaking biyaya. Lalo pat taon nila ngayon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.